Bonakid One Plus, now with a new formula. Bonakid One Plus for kids 1 to 3 years old. Available in 2-kilogram pack. Bonakid One Plus. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ang linaw-linaw ng findings ng komite, kaya nakapagtataka bakit at least isang department, ang DENR, ay apparently hindi pa inaaksyonan yung mga rekomendasyong iyon. At essential yung ganyang aksyon ng gobyerno dahil pinakita niyang investigasyon namin jointly of course with and led by the Senate Committee on Public Order dyan sa kina Senyor Aguila at pati ito ngayon kay Apollo Kibuloy na kapag panatisismo ang dinidevelop sa isang di umanong religious organization, nagiging seedbed yan ng mga krimen laban mismo sa mga miyembro ng komunidad. So, hindi pwedeng hindi umaksyon ang gobyerno. Kailangan yon. Well, siguro sa bawat resolusyon at bawat investigasyon, iba't ibang iba't ibang degree or quality ng pag-engage o pagsuporta ng iba't ibang national government agencies o LGUs for that matter. Pero hindi ako nadi-disappoint sa degree ng pag-engage ng mga government agencies dito sa ongoing investigation namin alang-alang sa mga victim survivors ni Apollo Kibuloy. Dahil hanggang sa second hearing at inaasahan ko sa mga susunod na pagdinig, talagang pinapasukan nila yung mga tanong at nagbibigay sila ng kanilang mga either inputs or even commitment of support. So, hindi ako nadi-disappoint. Good question. Wala pa akong narinig ulit sa aking legis na may ganon. So, sana na namalaya nila na, nahuhuli pala kung may attempts na magtanim ng false witnesses at i-discarril ang investigasyon ng komite. Well, that would be a valid issue kung may mag-raise ng isyong iyan sa aming pagdinig. Pero so far, wala pang nag-raise ng isyong iyan. So, puno rin ang plato sa ngayon ng komite pagtingin lamang simula dun sa mga kaso ng pagpapalimos, yung withholding of education, lalo na yung rape at iba pang forma ng sexual abuse at iba pa. We may take up other issues kung may nag-raise noon sa hearings. So napapirmahan ko na months ago yung committee report ng Senate Committee on Women tungkol sa dissolution of marriage bill at pero hindi pa siya scheduled for plenary interpellation and debate. Sa panahon ngayon, umaasa ako na tulad ng maraming importanteng bills na antala dahil sa malaki at matinding kaguluhan tungkol sa Chacha ay maidinig na rin alang-alang sa pagtugon ng Senado sa iba't ibang sitwasyon na kinaroroonan ng ating mga kababayan na nakakaranas ng mga kalunos-lunos na sitwasyon na hindi tama sa kasal, hindi tama sa pamilya tulad ng pandadahas, iba't ibang forma ng karahasan, kapabayaan. Kumbaga, hindi yan yung ninanais nating lahat sa usapin ng marriage at family life. Okay, signed na. Signed na yung committee report ng Committee on Ways and Means ba? Oo, chaired ni Sen. Sherwin. At nakakuha siya sa amin ng sapat na bilang ng mga lagda. So, kahit may konting pagbabago sa sitwasyong iyon, tingin ko, batay sa interpretasyon ko sa Senate rules, ay pwede namang ischedule na for plenary interpellation and debate also. Dahil nung panahong sponsor yon ay more than enough yung mga pirma ng mga committee members. Yun na nga lalo na nitong Chacha. For sure, dapat isa yan sa i-prioritize. Actually, dumadami ang mga Senate committee na nag-imbestiga dyan. Simula sa Committee on Labor noon,
Tapos 3 taon ng Committee on Women, going on 4 years na pala. Tapos yung Committee on Ways and Means, ang daming nakitang mga violations sa iba't ibang batas natin. At kasama na sa usapin ng POGO-related prostitution, yung illegal recruitment and detention, yung matagal na issue ng Pastilla scam, hanggang itong huli, human trafficking and crypto scamming sa loob nitong mga POGO na ito. So, definitely hinog na ito for plenary interpellation and debate. Of course, puzzling ang inaction ng executive. Ang isang sinasabi namin sa mga resolution namin in aid of legislation, pero pwede rin siyang parang policy advice or input kahit sa executive. Lalo na ito ay usapin din ng ekonomiya. And so, kung ako puzzled, so mas nakakatawag pansin, di ba, na isang koliko sa majority ay puzzled din. Really hope na mabigyan talaga ito ng fair hearing dito sa Senado. Kapag makaraos na tayo dito sa hindi kinakailangan at nakapanghahati, halos negatibo ang naidudulot sa ngayon at hindi kailangang usapin ng tsa-tsa. Sana maka-get back on track ang Senado, ang buong Kongreso sa ganitong mga importanteng issue. Hindi ko pa nakita yung kung third reading version na sa House at naikumpara sa aming committee report version dito. Pero we will have time to do that as for any other bill kapag makabalik na sa mga legislative agenda talaga ng Senado na yun na throw off the track lamang nitong tsa-tsa. May ibang proseso kasi at may ibang grounds yung annulment at yung iba pang paraan ngayon for troubled or especially mga irredeemably troubled or unsavable na marriages. So, may value added sana dito sa dissolution of marriage bill. At bakit? Dahil gusto natin na yung ideal ng marriage, yung ideal ng family life ay maranasan talaga at mairespeto na sa bawat tao sa ganyang isa sa pinaka-importanting relasyon natin sa buhay, may dignidad at may respeto. So, tama yung naalala ko, ang tagal na kasi, no? So, yung grounds din for legal separation and annulment, pero merong ding actual separation for a certain number of years. I can get back to you on the details, various forms ng karahasan, and basically no fault na dissolution of marriage. Hindi ko alam kung kaya within the year, but I hope na within this Congress mabigyan ng fair hearing ng Senado. Nakakuha ng enough signatures para mailabas yung committee report. Balikan ko na lang kayo dun sa detalye. Hindi ko alam kung anong magkaka-persuasive effect sa mga counterparts namin sa House, pero matagal na nag-take ng lead yung ibang mga colleagues ko sa majority dito sa Senado, dun sa final nilang resolution of both houses number 6, yung sinimulang pagdinig sa RBH 6, nakadalawa na or tatlo na pala, including one in the regions, at magpapatuloy po iyon. Hindi ko alam kung anong magkaka-persuasive effect sa mga counterparts namin sa House, pero matagal na nag-take ng lead yung ibang mga colleagues ko sa majority dito sa Senado, dun sa final nilang resolution of both houses number 6, yung sinimulang pagdinig sa RBH 6, nakadalawa na or tatlo na pala, including one in the regions, at magpapatuloy po iyon. Well, since hindi ako kaalyado ni Presidente, hindi rin ako magpapayo sa mga kaalyado niya. Pero I guess that's a common expectation nating mga mamamayan. Ang House nagsabina kay Kibuloy. May sarili namang pagtrabaho ang House kaysa sa amin dito sa Senado. So, I observe na nag-issue na rin sila ng sabina kay Kibuloy. Pero what I can say is masaya ako na ang Senado pinanindigan yung
powers namin na mag-imbita at mag-compel ng attendance ng mga witnesses, lalo na importanteng witnesses sa aming mga investigasyon. She's got the callback ringtone. Happy birthday to you. 그대의 생일을 축하해. 오늘만큼은 그대가 주인공이 되어. Happy birthday to you. 그대의 Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. We have